Kumbaga Hombo, sa usapin po ng epekto nitong giyera ho sa pagitan ng US at ng Iran at ng ibang mga bansa diyan sa may Middle East. At yun pong epekto ho nito sa inflation sa Pilipinas at sa usapin po ng paggawa. Makakausap po natin ang nagsisilbing kinatawan ng Kamanggagawa Party List, si Representative Veli San Fernando. At natapos na rin po itong unang session, regular session ng 20th Congress. So dito po iikot ang ating pong panayam, ating interview. Magandang araw ho sa inyo, Representative San Fernando, sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Tayo po yung napapakinggan at napapanood live sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po na itanong ko sa inyo yung pagtatapos ng regular session, unang regular session ng 20th Congress. Ano hong nagawa ng present Congress so far para humapagbuti ang labor situation sa Pilipinas at kahit papaano mapataas man lang yung sahod po ng mga manggagawa sa buong bansa, lalo ho sa pribadong sektor, sir? Bombo Genesis, sadly, ngayong unang regular na sesyon ay walang naipasa na very meaningful reforms patungkol sa kalagayan ng mga manggagawa, particularly sa pagtataas ng sahod at pangalawa doon sa itinutulak natin na pagbubuwag nga ng provincial rate, yung House Bill number 8081. Pero hindi naman nangangahulugan na malungkot tayo at nawawalan ng pag-asa dahil ngayong first regular session, kahit papaano ay naipasa at the committee level yung House Bill number 8081 and awaiting for plenary action para sa second and third reading. Pero yung isa pa na tinutulak natin, yung pagtataas ng sahod, yung legislated wage increase, hindi rin umusad. Kung matatandaan natin, 19th Congress, pumasa na yan. Umabot pa nga ng Bicameral Conference Committee meeting, pero namatay o pinatay doon sa BICAM. So kaya tuloy-tuloy pa rin yung ating panawagan, Bombo Genesis, na isalang na sa plenaryo itong mga panukalang batas tungkol sa mga manggagawa, particularly yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at yung pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag. Ang malungkot pa po dito is that napakarami hong mga krisis na nangyari within the time frame ng unang regular session, sir. Nagkaroon po ng, yun, balita ho natin kanina, oil crisis, dulot po ng giyera ho sa gitnang silangan, yung krisis na idinulot po ng flood control scandal, and yung pong biglaang pag-spike ng mga prices, Representative San Fernando, sir. Tama ho yan, Bombo Genesis. Maraming rason para pag-usapan na sana at madaliin na pag-usapan itong pagtataas ng sahod at pagbubuwag ng provincial rate. Dahil nasa krisis pa rin tayo up until now. At no other than the government has already admitted through the Philippine Statistics Authority na yung sahod ng mga manggagawa, yung kakayanan niya na makabili ng produkto at serbisyo, nabawasan ng one-third or 30%. Ang ibig sabihin niyan, maliit na nga yung sahod, hindi pa nakakasapat para makabili ng mga pangangailangan at mga serbisyo. So walang rason para hindi pag-usapan yan. Take note yung binabanggit natin, kahit pag-usapan o talakayin sa plenaryo. Pero ang nakakalungkot dyan, even the executive through the Department of Labor and Employment and our economic managers, sila pa yung mga nangunguna na humaharang dito sa mga panukalang batas na ito. And I would like to name Executive Secretary Ralph Recto as the main reason o salarin. Si Executive Secretary Ralph Recto along with the economic managers, sila ang salarin kung bakit hindi umusad itong mga panukalang batas na ito. Kaya kung meron dapat alalahanin ang mga manggagawa sa hindi pag-usad nitong mga itinutulak nating reforma, si Executive Secretary Ralph Recto, nasa kanyang katauhan yung pagpigil o pagtutol dito sa mga panukalang batas na to. Not only sa sahod, kundi kahit sa pagpapababa ng presyo ng bilihin. Firmly opposed itong economic managers along with our executive secretary. Ang malungkot pa po dito, parang hindi rin po naisama doon sa agenda ng Congress na kasi nagpatawag po si Pangulong Marcos ng special session, and then nagkaroon ng special session nga ang House at ang mataas na kapulungan, and yet hindi po naisama doon yung pag-usapan sana yung tungkol dito sa pagtaas ng pasahod ng mga magagawa, sir. Tama.
Tama, Bombo Genesis, wala sa agenda o priority bill ng Pangulo o ng Ehekutibo yung anumang mga pag-uusap sa pagtataas ng sahod o anything significant na panukalang batas para sa mga manggagawa. There are several bills filed at yun yung pinapa-fast track o pinapamadali ng Pangulo na pag-usapan ng Kongreso. But not even one. Wala kahit isa sa mga panukalang batas na ito ay pumapatungkol sa mga manggagawa. Nakakalungkot kasi 4 years na si PBBM. Less than 2 years na lang ang natitira sa kanyang panunungkulan. Mm. Pero walang maiiwang legacy, Bombo Genesis eh. Walang maiiwang legacy, walang pwedeng maipagmalaki, 'di ba? Sinasabi bagong Pilipinas. Walang bagong Pilipinas para sa mga manggagawa unless the president will decisively act on these measures pertaining to the workers. Ma'am Hmm. Pero Representative, are you expecting ba a more favorable condition sa second regular session? Kasi may dalawang factors na pwedeng makaapekto nito. Sabi niyo nga, pwedeng i-prioritize ito ni Pangulong Marcos bilang kanyang legasiya, while hindi rin maitatanggi na papasok na sa pagiging lame duck si Pangulong Marcos sa kanyang last 2 years sa pangangalakad. Iyan exactly nga yung dapat na ma-realize ni Pangulong Bongbong Marcos. Where is he right now? He is at -15 net satisfaction rating. Napakababa ng net satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos at hindi yan nangyayari in a vacuum. May dahilan yan. Yung dahilan ng napakababang satisfaction rating ng Pangulo dahil hindi nga siya nakikinig doon sa concerns ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Take note, for the past National Concern Survey, hindi lumabas o hindi nawala sa top 3 concerns ng mga Pilipino. Una, itaas ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, pababain ng presyo ng mga bilihin. Pangatlo, sugpuin ng korupsyon. Pang-apat, lumikha ng maraming mga trabaho. Lahat ng aspetong yan, hindi natutugunan ng Pangulo. Meron na nga mga konkreto na mga panukalang batas. May ginagawa ang Kongreso. Meron na tayong pinopropose. The only thing left for the President to do is to prioritize these bills or at least i-certify niya as urgent yung tingin niya na intervention para sa mga manggagawa. But not even one eh. Yun yung masakit at kinalulungkot ng mga manggagawa. Kung si Pangulong Bongbong Marcos pipiliin na walang gawin, tama ho kayo. Masasabi natin na lame duck na talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. What about yung pagpasok ni Secretary Tolentino sa last 2 years ng Marcos administration? Nagkausap kayo personally ni Secretary Tolentino, and so far, anong impression niyo sa kanya at sa kanyang mga policies? Tama, no? Number one, very positive yung pag-imbita ni Secretary Tolentino sa mga manggagawa na makapagsalita sa Department of Labor and Employment mismo. Hindi yan nangyari under the leadership of Secretary Laguesma. So 4 years in the administration of PBBM, we view it, we take it positively na may ganitong mga pag-uusap. Kasi alam mo naman, hindi naman namin hinahangad na agad na magkasundo eh. Magkaroon lang ng opening o pagbubukas para makapag-usap at makapag-dialogo, isang malaking bagay na yan. And we commend Secretary Tolentino for doing that. It's not an easy thing to do. It's not an easy job to do na pakinggan o imbitahan mismo sa entablado nila yung mga manggagawa. Merong mga commitments si Secretary Tolentino at pangahawakan natin yung mga commitments na yan. Bibigyan natin ng pagkakataon si Secretary Tolentino as DOLE Secretary kasi alam naman namin hindi ganun ka-expansive yung kanyang background sa labor. Hindi ganun ka-lalim yung kanyang pagkagagap sa usapin ng mga manggagawa. Pero bibigyan natin siya ng pagkakataon kasi he's more than willing makinig si Secretary Tolentino. At honest enough siya na sabihin ano yung mga pupwede niyang gawin at ano yung kanyang mga limitasyon. Magandang bagay yun na inaamin mismo ng ating mga opisyal ng gobyerno yung mga pupwede at hindi nila pupwedeng gawin
para alam ng mga manggagawa saan puposisyon at paano maniningil sa gobyerno. Pero kahit papaano, Representative, pwede bang masabi na yung pakikinig ni Secretary Tolentino sa hinaing ng mga workers can be transformed into a concrete and favorable working condition? Kasi iba yung nakikinig lang at yung mismong nagtatrabaho. Ano sa tingin niyo dito, Representative? Ang benchmark kasi natin, yung pinanggalingan natin, isang sekretary na walang pakialam talaga together sa mga manggagawa eh. Hindi nakikinig sa mga manggagawa, hindi naglulunsad ng dialogo, hindi nag-iimbita ng mga manggagawa. So walang pakialam si Secretary Benny Laguesma, yung pinalitan ng Secretary Tolentino. So napakababa nung benchmark. Kaya ngayong may mga ganitong oportunidad, mga pagkakataong nagbubukas through the initiative of Secretary Tolentino, we view it positively. So we can say it's an open, it's a positive development for us workers. Pero higit doon sa pakikinig o pagkakaroon ng dialogo, ang mahalagang component niyan ay yung pagiging seryoso rin sa pagtupad doon sa mga pinag-usapan at doon sa mga naging resulta ng pakikipagdialogo. Kasi kung puro usap na lang, kung puro magpag-mediate, kumbaga, di ba, may problema ang mga manggagawa, sasabihin ng DOLE, sige, titignan namin yung aming magagawa sa abot ng aming makakaya. Wala ring ano yun, wala ring bilang yun. Kaya nga ang mga concrete na mga hinihingi kay Secretary Tolentino ay yung kanyang commitment, una, sa pag-uphold o pagpapatupad ng basic labor standards. Pangalawa, marinig natin ano yung kanyang konkretong tindig sa mga usapin gaya ng pagwawakas ng contractualization, pagtataas ng sahod, pagbubuwag ng provincial rate, at iba pang mga bills patungkol sa mga manggagawa. Kasi wala pa siyang public position about that eh. Kaya nagsumite tayo ng mga paper. Okay, Momo Jen? Okay. Thank you again for joining us, Representative San Fernando, sir. Hanggang sa mga susunod na kayo po yung aming makausap sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo, sir. Thank you po. Thank you, Bombo Genesis. Salamat. Ang kinatawan mga kabombo ng Kamanggagawa Party List, si Representative Eli San Fernando. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.